Si Alden Richard nawalan ng 100 million pesos. Paano nangyari yun? Siya po ay na-scam. Isang itong paalala na kahit gaano ka kasikat, gaano ka ka-successful, gaano ka kayaman, may mga pagkakataon na may manloloko po sa inyo. Realize at my age now na mas okay nang mas marami kang alam kaysa marami kang pera. Kung marami kang pera pero wala kang alam, maraming taong magte-take advantage nun. Kapuso actor na si Alden Richards, matindi ang pinagdaan ng depresyon dahil sa sunod-sunod na problema. Kung bago lang kayo dito sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin niyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat! Mainit na pinag-usapan ngayon sa mundo ng showbiz ang gwapito at kapuso aktor na si Alden Richards, na kung saan maraming netizens ang nagtatanong kung kumusta na nga ba ang buhay ngayon ni Alden Richards matapos ang blockbuster movie ni Catherine Bernardo na Hello, Labagin, na umukit ng kasaysayan sa Philippine movie industry na kumita ng 1.4 billion pesos gross sales. Ngunit lingid sa kaalaman ng lahat na habang gumawa pala ng pelikula na Hello, Labagin sina Catherine Bernardo at Alden Richards ay may nakatago na matinding problema ang gwapitong aktor na si Alden. Kung matatandaan, bago sinimulan ang nasabing movie ni Catherine Bernardo ay humarap si Alden Richards kay Uchi Diaz na kung saan binanggit ni Alden na sa kanyang edad, di bali marami kang alam kisa marami kang pera, na kung saan maraming netizens ang nahiwagaan sa kanyang sinabi. Ngunit nang mabalitaan ito ng isang sikat na financial advisor na si Chinkitan ay dito nalaman ng lahat na naloko na pala si Alden Richards ng isa sa kanyang kaibigan at kasamaan sa showbiz na kung saan na-scam ito ng higit kumulang 100 million pesos. Si Alden Richard nawalan ng 100 million pesos. Paano nangyari yon? Siya po ay na-scam. Isang itong paalala na kahit gaano ka kasikat, gaano ka ka-successful, gaano ka kayaman, may mga pagkakataon na may manloloko po sa inyo. Realize at my age now na mas okay nang mas marami kang alam kaysa marami kang pera. Kung marami kang pera pero wala kang alam, maraming taong magte-take advantage nun. Ang natutunan po ni Alden, number 1, huwag tayo magtitiwala just because na meron kang pera at nagtitiwala ka lang sa tao. At pangalawa, disiplina at dedikasyon. Mahalaga kay Alden ang kanyang pamilya at relasyon. Para sa kanya, ang tunay na tagumpay hindi nasukat sa material na bagay, kundi ang pagmamahalan at ugnayan ng mga mahal sa buhay. And last but not the least, ang kanyang positibong pananaw. Alam mo, sa totoo lang, 100 million is 100 million. Huwag sabihin, siyempre malaki kinikita niya. but still, some of us cannot even earn that in the lifetime. Naniniwala siya sa bawat pagsubok ay may dahilan at may aral na matutunan. Sa naloko ito sa kanyang kaibigan ay sunod-sunod din na lumisan ang ilan sa kanyang mahal sa buhay. Una nga dito ang pagkawala ng kanyang mahal na ina at mahal na lulo. Kung paano naging Alden Richards ito ngayon, kita mo nga sa nasabing litrato na isa sa dumamay kay Alden Richards ay ang kanyang kapareha sa movie na Hello, Labagin na si Catherine Bernardo at ang kanilang kasama sa movie na si Joros Gamboa. At dahil nga sa sunod-sunod na nangyari ay dito gumuho ang kanyang sarili na nagresulta sa kanyang matinding depresyon. Kung meron pang mas mababa sa rock bottom, I was there. Sa pag-upo sa GMA Integrated News Interviews ng host ng upcoming celebrity dance competition na Stars on the Floor na si Alden Richards, naging seryoso ang usapan. Naging open si Alden sa kanyang pinagdaanan noong 2024 na wala raw halos nakakaalam. Mas pinatindi pa raw ito ng pagpanaw ng kanyang lolo nito lang Enero. I think last year was my lowest year. Rock bottom, it took me 6 months to get over that. That was, hindi naman siya clinically diagnosed, but that was depression at its finest. That was depression. Because, ang galing nga, hindi lang halata eh. But, you know why before kasi hindi ko siya kayang pag-usapan. Kasi hirap ako eh. Ayokong magpakita ng weakness. Hindi raw niya inakala na ang kanyang pagiging over-generous nagdulot ng maraming tanong sa sarili. Inuuna ko muna lahat ng tao bago sarili ko. But last year, medyo
think that was my breaking point. Kasi minsan, di ba tayo, we always go out of our way to help other people. Tulong, bigay. Ang nangyari sa akin, paglingon ko dun sa timba ko, wala na palang natira sa akin. And then that broke me to 1,000,000 pieces. Kaya ngayon, mas pinagtutuunan niya ng pansin ang self-love mula sa running, biking at mga bagay na matagal na niyang gustong gawin. Ika nga ni Alden, I owe it to myself. Yun yung times kasi na when you're clouded with a lot of negative thoughts and you're na alam mong meron ka mga kasama, alam mo nandyan yung mga taong nagmamahal sa'yo, pero hindi mo maproseso ng tama yung emosyon mo, hindi mo maproseso ng tama yung pag-iisip mo. It's very hard to be present na kahit nandito ka, wala ka dito. Nang matanong tungkol sa love life, ang sabi ng Asia's multimedia star, he doesn't want to be defined sa ganitong usapin. Mas matitindi pa raw ang gusto niyang gawin para sa sarili at sa mga matutulungan pa niya. I don't understand. Hindi ko alam, hindi ko gets bakit ganun ang mindset natin palagi. Na ang basis ng kasiyahan ng isang tao love life. It's just this is my story and this is how I want my story to be told. Not based on the presumption of other people. I'm so done with that. I've been here long enough. I know I've done so much for the industry and I would like to do more for the industry right now. Ilang buwan nga matapos ang matinding pagsubok ng gwapitong aktor na si Alden Richards, ay unti-unti na itong naka-recover na kahit hindi pa fully recover ay pinilit itong bumawi at mahalin ang sarili. Na isa nga sa kanyang libangan ngayon para mapawi ang kanyang kalungkutan ay ang pagbabike kasama ang ilan sa kanyang mga kaibigan. Para sa buong kwento, narito ating panoorin ang video. Sa nakaraang interview ni Alden Richards sa GMA Integrated News Interviews, nag-open siya tungkol sa mga pinagdaanang pagsubok noong nakaraang taon. Nang kumustahin namin siya, ibinahagi ni Alden na ibang-iba na raw ang sitwasyon niya ngayon. I have never been better. Right now, after recovering from that, actually, in our daily lives, hindi mo naman talaga sasabing naka-recover ka eh. I mean, in situations like that, hindi mo masabing, ay okay na ako. Hindi siya ganun. Yes, and sabi nga ni Ancient One sa Doctor Strange film, you never really lose your demons. You just learn to live above them. And I'm above my demons right now. I know how to manage them. Natutunan din daw niya na bigyan ng priority ang kanyang sarili at well-being, pati na ang kanyang personal goals. Always treat yourself and make yourself feel special. Do not forget that. Bahagi rin ng self-love journey ni Alden ang pagiging aktibo gaya ng pagbibisikleta, pagtakbo at pag-workout na maaari rin daw makatulong sa ibang may mga pinagdaraanan. During my lowest, pinipilit ko siya. Even with the days na ayokong bumangon, pinipilit ko siya until such time na hinahanap na siya ng katawan ko. Right now, I'm more present. I'm more present for myself so I can be present for other people. Nakausap namin si Alden sa contract signing niya bilang endorser ng isang snack and food brand. Another big blessing din for Alden ang pagkakapili sa kanyang first directorial film na Out of Order sa Danang Asian Film Festival sa Vietnam. Umiyak ako niyan in secret when we got the news. They were very glad to know na ito yung very first directorial job ko. So it's a newbie director and they're a fan of that. Gustong-gusto nila yung new blood. And hopefully sana kahit papano manalo tayo ng award. This weekend, biyaheng Amerika si Alden bilang paghahanda sa gagawing Hollywood film. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!